Good day. Today we were going to study our module 19. So can you please bring out your module para at least masabayan ninyo yung discussion ko then using your module, no? So what is our lesson title? Our lesson title for today is Event of an Uncertain or Unpredictable Root Cause. And then our lesson objectives is at the end of this module, the students should be able to, number one, improve the understanding of disaster risk. Number two, create greater awareness to better manage the impact of natural disaster. And number three, know the types of disaster including natural and man-made. Ayan, so later on you will identify na ano ba yung natural at saka ano ba yung man-made disaster. And then dapat kasi kahit student pa lang kayo, you need to be aware na sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Especially kapag ka medyo lumalakas na yung ulan, so there is a possibility kapag bahain yung lugar ninyo, so magbabaha. So, dapat aware po tayo sa mga ganon. So, now, let's proceed to the next slide. So, ano ba yung strategy to manage yung risk? So, sabi dito, the strategy to manage the risk is typically include transferring the risk to another party, avoiding the risk, reducing the adverse effect of probability of the risk, or even accepting some or all the potential or actual consequences of particular risk. Alam nyo, minsan, sabi nga para ma-manage natin ng mas maayos yung isang risk or magkaroon tayo ng mas magandang strategy, minsan, kung kaya natin siyang i-avoid, iwasan na lang talaga natin. Pero, minsan naman, mas magiging maganda, lalo na yung mga natural disaster, na talagang i-accept natin na talagang may potential o may paparating talaga na risk para makapaghanda tayo. 'Di ba ganun na yung mga ibang lugar ngayon? Talagang kiniklaim na nila sa sarili nila na kung alam nilang bahain talaga yung lugar nila, ikiklaim na nila na ay bahain dito. Kaya kapag mayroong bagyo, nag-uulan na ng kaunti, so dapat ang thinking ng tao iangat na agad yung mga gamit nila sa mas matataas na area or else mag-evacuate na agad ng mas maaga para hindi na sila mai-stranded dun sa area nila. Kumbaga, kapag in-accept mo kasi na meron talagang potential or actual risk talaga na mangyayari, so, mas magkakaroon ka ng idea ano yung possible na solution na pwede mong gawin. So now, ano ba yung natural versus a man-made disaster? So when we say natural disaster are caused by natural forces. So talagang natural way siya, no? Hindi natin mapipigilan. Pero, pwede tayo mag-create ng mga plano para ma-minimize yung magiging epekto nito. Again, ang natural disaster, darating at darating yan kahit ayaw natin. Example, may bagyong paparating, no? Na predict na ng pag-asa. Darating at darating yan kahit anong ayaw natin, kahit anong gawin natin, darating yan. Pero ano yung pwede nating magawa? Because meron ng heads up yung pag-asa, so pwede tayo mag-create ng mga other strategies to minimize yung effect nun. Yun yung sinasabi ko kanina, kung alam mong bahain yung lugar ninyo, edi dapat maaga pa lang, kahit hindi pa ganun kalakas yung ulan, mag-plan A, plan B na kayo para at least kung dumating man yung time na malakas na yung ulan, bumaha na, naka-ready na kayo, 'di ba? So ano ba yung mga example ng mga natural disaster kagaya ng mga tsunami, ng mga flood, landslide, hurricane, drought, volcanic eruption, at marami pang iba. So mamaya makikita natin yung mga pictures niyan. And then next one, ano naman yung mga man-made disaster na tinatawag natin? So man-made disaster are caused by the activities of men. Ito yung man-made disaster by the word itself, man-made. So gawa ng tao yung mga disaster na to. Actually, it can be avoided kapag nakapagplano tayo ng maayos. No? So, ano ba yung mga example nito? Ayan, mga hazardous material spill, yung mga natatapon, yung mga matitinding mga chemicals. So, di ba napag-aralan natin yan noong nakaraan? So, dapat ingatan yung mga ganon, takpang mabuti, ilagay sa maayos na lagayan, so para hindi siya makaapekto sa ibang tao. Okay, o kaya naman yung mga terrorism, ayan, yung mga nasusunog na bahay. Mostly yung iba dyan is man-made talaga, caused by man-made or caused galing sa, dahil sa mga tao, no? Pero again, it can be avoided pagka may careful planning tayo. So, so, ito yung mga sample ng mga man-made disaster na tinatawag natin. Ayan, first one is yung terrorism. Madalas talaga, di ba, tao naman talaga yung may gawa niyan. So, ayan. Yun nga lang, ang pinaka-problem dito, maraming mga naaapektuhan, especially yung mga civilian. Actually, again, it can be avoided.
in a good communication and good negotiation. Yun nga lang, it's a case-to-case basis kasi. But anyway, so this is one of the example ng man-made disaster. And the next one is yung car accident. Actually, it can be avoided din, di ba? Dapat anong gagawin? Oo. Any one of you, ano yung dapat gawin para ma-avoid natin yung car accident? Number one, o kayo naman sagot, kahit online tayo, sagot kayo, mag-isip kayo. So, ano pa yung mga other reason? Ayan. So I think nakapag-isip na yung iba, nakapagsagot na sa sarili nila, no? O ako naman yung magbibigay ng isa sa mga reason. Ayan, o di ba pwede namang ma-avoid yung car accident? Like for example, wag ka mag-drive na nakainom ka. Wag ka mag-drive ng inaantok ka. Ayan. And then dapat proper maintenance tayo sa mga sasakyan natin para ma-avoid natin yung mga ganyang kind of accident. Actually, sample lang yung car accident. We have different kinds of accident pa na pwede mangyari by the dahil sa mga man-made, no? And then, ayan. So, those are the example pa ng mga other man-made disaster. O, how about kayo? Meron pa ba kayong ibang mga naiisip na uh, other example pa ng mga man-made disaster? O like for example, nagkaroon ng barilan. O, ayan. So, isa yan sa mga pwedeng man-made disaster. That's why nga kapag ka malapit na yung buwan na mag-eleksyon, so nagkakaroon ng mga batas na bawal na yung mga barel, di ba? So yan, para ma-avoid natin yung mga ganong bagay. Okay, then now, proceed naman tayo sa mga natural disaster na sinasabi natin. Ito yung kaninang tinutukoy natin na darating at darating yan kahit ayaw natin. Pero pwede nating ma-minimize or mabawasan yung epekto niyan basta maging handa tayo. Kaya kayo bilang student, dapat aware kayo sa paligid niyo. Hindi porket, ay bata pa po ako hindi ko pa alam yung gagawin ko. No, you should be aware para katuwang kayo ng mga parents ninyo, di ba? So, yan. So, eto yung mga iba sa mga example, nagkaroon ng mga tornado sa isang area. Kaya nga sa ibang bansa, yung ibang mga bahay nila, meron silang underground, di ba? Para kapag alam na nila na magkakaroon ng mga tornado, pwede sila doon sa underground para mas secured sila kahit papano. Ayan, malalakas na mga bagyo. 'Di ba? Again, hindi natin sila mapipigilan pero we can minimize yung effect niyan sa atin. Basta talagang dapat maghahanda tayo. Yan yung mga severe storms at saka yung mga flood. Ayan, yan yung mga common types na mga natural disaster na nare-report sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. And those person na nakaka-experience nito, possible talaga makaranas sila ng emotional distress. 'Di ba? So talagang sobrang maapektuhan sila. Yung iba nga nagkakaroon ng anxiety, nadidepress kasi can you imagine yung mga sasakyan mo malubog sa baha, gaano kamahali ang mga 'yan, 'di ba? So, unfortunately, ayan, sabi dito sa module, but many of the natural process that keep on the earth moving can result in tragedy. The tectonic move, ayan, so, sige. Next muna tayo. Ayan. So, yan, pagkatuyo ng mga lupa, talaga nagbibitak-bitak na sa sobrang tagtuyot, no? Drought. So, yan yung mga example ng mga natural disaster and talagang napakahirap talaga niyang mapigilan. Pero again, nagkakaroon kasi namang global warming, climate change. So tayo dapat bilang isang mga mamamayan, dapat matuto tayo kagaya ng nakaraan, meron tayong proper waste management, 'di ba? So yung mga waste disposal natin dapat maayos. Dapat kayo pa lang sa bahay pa lang matututo na kayo na mag-segregate kayo ng nabubulok, hindi nabubulok, mga plastic, pwede pang i-recycle para mabawasan yung mga kalat, mabawasan yung negative impact in tourism, not only in the tourism industry, but also in the whole world. Ayan, ito pa yung mga other example ng mga natural disaster. Sobrang dami niyan. I-post nyo na lang para makita ninyo kagaya ng tornado, yung pagkatuyo ng lupa, yung drought, ayan, earthquake, paglindol, pagkiskis ng mga ah, movement ng tectonic movement, 'di ba? So, ayan, it can cause earthquake. Yan, mga flood, windstorm, sobrang lakas ng hangin, avalanche sa mga ano to, yelo na lugar. Ayan, pagputok ng bulkan, 'di ba? Forest fire. Actually, yung forest fire, it can be natural disaster. Minsan naman pwede rin gawa ng tao, kababayaan ng tao.
tsunami, sandstorm, hurricane, dust storm, snowstorm, thunderstorm, hailstorm, and sinkhole. So yan yung mga natural disaster. Sobrang dami niyan at dapat natin talagang i-minimize yung effect niyan, no? Hindi man natin siya makokontrol, hindi man natin mapipigilan na dumating, pero dapat maging handa tayo. Ano pa ba yung mga other incident of mass trauma bukod sa mga natural and man-made disaster? So dito na pumapasok yan, yung mga sakit-sakit. So, in fact, ito yung mga infectious disease outbreak. Incidents of the community unrest and other types of traumatic event can also bring strong emotion sa tao. Especially, can you remember nung nagkaroon ng pandemic, di ba, ng COVID? Natatandaan ko pa noon, sabi, one day lang yung suspension hanggang sa tumawag. No, ano pa kami noon, regular pa ang school. Tapos biglang nag-call nagbiba na ng memo yung school na ah, one day lang muna, walang pasok. And then after one day, o next day ulit, wala ulit pasok. Hanggang sa 3 days, wala ulit pasok. Hanggang sa naging one week, walang pasok. Hanggang sa tuloy-tuloy na nagkaroon na nawalan na ng pasok. So, ganun, nabigla yung mga tao. Talagang nahirapan mag-adjust. 'Di ba? Sobrang na-stress yung mga tao. Yung iba nga na-depress pa, nagkaroon ng mental health problem. So, sobrang ang dami ng pwedeng maging epekto talaga niyan. And then, isa pa, ito yung Ebola na outbreak. So, isa rin yan sa pinakamatinding outbreak, no? Yung Ebola outbreak na tinatawag natin, affecting the several countries, especially sa West Africa, with limited reported cases in the United States and then yung mga other countries. Ito, it may lead to feeling of anxiety and confusions, even to the point where it can interfere with one's regular routine. Community upheaval, such as the scene in Ferguson, can also impact emotional health. News report and the 24 hours news cycle can make people even more anxious when this kind of event occur. Actually, ito talagang sobrang nakaka-stress, depress, nakaka-cause ng anxiety, yung mga ganitong scenario. Ayan, kasi yung iba dyan, it can lead to death pa talaga, di ba? Marami namatay kahit nga nung COVID, yan yung pinaka talagang familiar kayo. Ayan, so marami namatay, marami na apektuhan, marami na depress. So, ayan yung mga other na mga bagay na hindi talaga natin kayang mapigilan. But anyway, sa ngayon, natututo yung mga tao, nagfe-face mask sila, naguhugas na ng kamay. So may mga paraan na para ma-minimize, nagpapalakas ng immune system. Isa rin yun, kaya dapat lagi nag-vitamins, natutulog ng tama sa oras. So para maiwasan yung mga ganyan. But anyway, so that's all for our topic for today. I hope you've learned a lot. And if you have some question, we can discuss on our face-to-face class. Thank you so much. Bye.